Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nagmamalasakit sa ating mga senior citizen. Musika. Hindi ka naman malakas uminom ng tubig pero gumigising ka pa rin ng 2, 3 o kahit 4 na beses gabi-gabi para lang umihi. Bakit kaya? Hindi ito dahil sa iyong edad. Hindi rin ito palaging dahil sa iyong kalusugan. Minsan, ito ay dahil sa paraan ng iyong pag-inom ng tubig na tahimik na gumagambala sa iyong pagtulog nang hindi mo namamalayan. Humihiga ka pagkatapos ng isang mahabang araw para lamang maggising ng paulit-ulit. Mainit at komportable na sana ang iyong higaan, pero hindi ka patatahimikin ng iyong pantog. Sumasakit na ang iyong mga binti sa pabalik-balik na lakad. At pagsapit ng umaga, gising nga ang katawan, pero pagod pa rin ang iyong diwa. Pero heto ang magandang balita. Ang problema ay maaaring hindi ang iyong edad. Maaaring ito ay nasa kung paano at kailan ka umiinom ng tubig. Ngayon, aalamin natin ang 6 na nakakagulat na pagkakamali sa pag-inom ng tubig na kahit ang mga doktor ay nagsasabing ginagawa ng maraming senyor nang hindi namamalayan ang pinsala nito sa kanilang tulog, pantog at enerhiya. Samahan ninyo ako. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magbalik ng tunay na kapayapaan sa inyong mga gabi. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong panig. Saan po kayo nanonood ng video na ito? At anoong oras na dyan sa inyo? Pakishare naman sa comments sa ibaba. Kahit ang pinakamaliit na sandali ng inyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung makakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kaalaman na para lamang sa inyo. Ngayon, huminto muna tayo sandali at mag-isip. Bakit ang isang bagay na puro at mahalaga tulad ng tubig ay nagdudulot ng ganitong kaguluhan sa gabi? Para sa mga nakatatanda tulad ni Lolo Jose mula sa Cebu o Lola Maria sa Davao, ito ay naging isang gabi-gabing pakikibaka. Humihiga ka na umaasang makapagpahinga. Ngunit ang tawag ng kalikasan ay dumarating ng paulit-ulit. Napuputol ang tulog. Ang katawan ay nakakaramdam ng pagod. At pagsapit ng umaga, kahit ang mainit na kape ay hindi na maibalik ang dating kasiglahan. Alam ninyo, ang ating mga bato, kidneys at pantog, bladder, ay may likas na ritmo. Sa umaga, aktibo silang nagsasala ng likido. Ngunit sa gabi, ang katawan ay dapat na magdahan-dahan. Ito ay oras para sa pagkumpuni, katahimikan, at pamamahinga. Ngunit kapag mali ang pag-inom natin ng tubig, masyadong marami o masyadong gabi na, ang mapayapang sistema na ito ay nagugulo. Napupuno ang pantog at kahit ang pinakamaliit na dami ay maaaring mag-udyok sa utak na sabihing gumising ka. Pagkatapos ng edad na 60, ang ating mga kalamnan sa pantog na tinatawag na sphincters ay humihina. Ibig sabihin, kahit hindi gaanong karami ang ihi, nakakaramdam tayo ng malakas na pagnanais na pumunta sa banyo. Kaya naglalakad tayo, antok pa, sa malamig na sahig, minsan 2 o 3 beses bago sumikat ang araw. Mayroon pa. Dito sa Pilipinas, ang mga kondisyon tulad ng diabetes at alta presyon ay karaniwan sa mga senior. Parehong maaaring magdulot ng mas madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Ang diabetes ay nagpapataas ng asukal sa dugo at itinutulak ito ng katawan palabas sa pamamagitan ng ihi. Ang mga gamot naman sa presyon ng dugo ay madalas na nagsisilbing diuretics na nagiging sanhi ng pagkawala ng mas maraming tubig sa katawan at nariyan din ang mga inumin sa gabi tulad ng kape, salabat o kahit kalamansi juice. Maaaring mukha silang malusog, ngunit kapag ininom ng gabi na,
Dahan-dahan nilang ginigising ang iyong pantog habang ang natitirang bahagi ng iyong katawan ay gustong matulog. Sa tuwing gumigising ka, nagsisimulang muli ang iyong siklo ng pagtulog. Iyong mahimbing at nakapagpapagaling na tulog, ito ay napuputol. At kung walang magandang tulog, mas kaunti ang enerhiya, mas maraming pananakit ng katawan, at isang malabong isipan kinabukasan. Dagdag pa rito, ang paggising sa dilim ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, isang tunay na panganib para sa mga nakatatanda. Ngunit narito ang pag-asa. Sa simpleng pag-unawa sa tiyempo ng iyong katawan at pagbabago kung kailan at paano ka umiinom ng tubig, maaari mong suportahan ang mas mahusay na pagtulog nang hindi isinusuko ang pag-inom ng tubig. Susunod, tuklasin natin ang 6 na gawi sa pag-inom ng tubig na maaaring tahimik na sumisira sa iyong mga gabi at kung ano ang maaari mong gawin upang maibalik ang mapayapa at walang patid na pagtulog sa iyong buhay. Pagkakamali, 1. Pag-inom ng masyadong maraming tubig. Pagkatapos ng siyebgiro ng gabi, hayaan ninyong ikwento ko ang isang istorya na maaaring pamilyar sa inyo. Si Aling Susan, 62 taong gulang, ay nakatira sa isang tahimik na kalye sa Bulacan. Isang mapagmahal na lola at debotong nagsisimba, siniseryoso niya ang kanyang kalusugan. Isang gabi, nabanggit ng kanyang kapitbahay, "Susan, uminom ka ng kahit 3 baso ng maligamgam na tubig gabi-gabi. Nililinis nito ang mga lason sa iyong katawan." Dahil gustong manatiling malusog, ginawa itong routine ni Aling Susan. Gabi-gabi pagkatapos ng hapunan, uupo siya sa kanyang silyang yantok, hihigop ng 3 baso ng maligamgam na tubig at saka lamang matutulog. Ngunit sa loob ng ilang araw, may kakaibang nagsimulang mangyari. Nagsimula siyang gumising ng 2, minsan kahit 3 beses gabi-gabi para pumunta sa banyo. Naputol ang kanyang tulog. Sumakit ang kanyang mga binti sa paglalakad sa dilim. At pagsapit ng umaga, mas pagod siya kaysa sa nakapagpahinga. Kasi po, pagkatapos ng sidim, puko o otongsa ng gabi, nagsisimulang magdahan-dahan ang ating katawan. Hindi na gaanong aktibo ang mga bato sa pagsala ng tubig sa gabi. Kaya, ang sobrang tubig ay hindi napoproseso ng maayos. Dumidiretso lamang ito sa pantog, naglalagay ng presyon, at lumilikha ng patuloy na pagnanais na umihi. Ito ang dahilan kung bakit para sa mga nakatatanda, ang pag-inom ng sobrang tubig sa gabi ay maaaring isang nakatagong kaaway ng mahimbing na pagtulog. Kaya ano ang solusyon? Simple lang. Ilipat ang iyong pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw. Simulan ang iyong umaga sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Humigop ng regular sa buong araw, pagkatapos kumain, sa oras ng iyong merienda, at lalo na sa pagitan ng 10 CE ng umaga at 5:00 ng hapon. Isipin ninyo na ang tubig ay parang sikat ng araw. Pinakamainam inumin kapag ang katawan ay aktibo at alerto. Hindi kapag ito ay nagpapahinga na. Ang maliit na pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking ginhawa kay Aling Susan. Ngayon ay mas marami siyang iniinom na tubig sa umaga at ilang higop na lang pagkatapos ng hapunan. At alam nyo ba? Minsan na lang siya gumising o minsan ay hindi na talaga sa buong gabi. Kaya kung nakagawian ninyong uminom ng maraming tubig sa gabi sa pag-asang lilinisin ang inyong sistema, huminto at tanungin, nagpapasalamat ba ang inyong katawan dito o tahimik na nahihirapan habang kayo ay natutulog? Pagkakamali number 2, hindi umiinom ng tubig sa umaga at hapon, saka babawiin lahat. Sa gabi si Mang Cardo,
68 mula sa Pampanga ay may isang ugali na maaaring maiugnay ng maraming nakatatanda. Sa maghapon, abala siya sa mga gawaing bahay, pagbabasa ng dyaryo o panunood ng telebisyon, kaya madalas niyang nakakalimutang uminom ng tubig. Minsan, lumilipas ang ilang oras na walang kahit isang higop. Pagkatapos, habang papalubog na ang araw at tapos na ang hapunan, bigla niyang naaalala, ay, hindi pala ako nakainom ng sapat na tubig ngayong araw. Kaya lalaklakin niya ang 2 o 3 baso ng sabay-sabay. Iniisip na ginagawa niya ang isang pabor sa kanyang katawan. Ngunit ang ugali na iyon ay may masamang epekto. Kapag binabaliwala natin ang hydration sa aktibong bahagi ng araw at biglang binubuhusan ang katawan sa gabi, hindi ito nakakatulong sa pag-detox. Sa halip, binibigla nito ang sistema. Sinusubukan ng mga bato na humabol, ngunit ang pantog ang nagbabayad ng halaga. At pagsapit ng hating gabi, si Mang Cardo ay natitisod, antok pa, papunta sa banyo ulit. Habang tayo ay tumatanda, ang signal ng pagkauhaw ng ating katawan ay humihina. Ibig sabihin, kahit kailangan natin ng tubig, hindi tayo nakakaramdam ng uhaw. Ngunit, kailangan pa rin ito ng katawan para sa panunaw, para sa kalusugan ng mga kasukasuan, para sa kalinawan ng isip, at para sa mas mahusay na pagtulog. Kaya ano ang mas matalinong paraan? Isipin ang pag-inom ng tubig na parang pag-aalaga ng isang halaman. Hindi mo ito binubuhusan ng isang baldeng tubig sa gabi. Nagbibigay ka ng maliliit na halaga ng marahan at regular sa buong araw. Simulan ang iyong araw sa maligamgam na tubig. Pagkatapos ay humigop ng dahan-dahan pagkatapos ng almusal sa pagitan ng tanghalian at merienda. Magdala ng isang maliit na bote at ilagay ito kung saan mo ito makikita. Malapit sa iyong altar, sa iyong upuan sa pagbabasa, o sa tabi ng telebisyon. Gawing ugali ang hydration, hindi isang gawain. Itong isang simpleng pagbabago, ang pamamahagi ng iyong pag-inom ng tubig ng pantay-pantay ay maaaring mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mapanatili ring matatag ang iyong antas ng enerhiya sa buong araw. Pagkakamali number 3. Pag-inom ng tubig na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, bandang 9:45 ng gabi, pagkatapos lamang ng kanyang mga panalangin, si Kabelen mula sa Batangas ay aayusin na ang kanyang higaan. Madilim na ang mga ilaw, ang kanyang damit ay maayos na nakatupi sa tabi niya, at isang baso ng maligamgam na tubig ang nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Gabi-gabi, tulad ng isang ritual, iinom siya ng 2 malalaking lagok mula sa basong iyon. Iniisip sa sarili, kailangan talagang uminom ng tubig. Delikado ang dehydration lalo na sa edad na ito. Mabuti ang kanyang intensyon. Tulad ng maraming nakatatanda, naniniwala siyang ang pananatiling hydrated ay susi sa pag-alis ng mga lason at pagpapanatili ng kanyang balat na makinis, mga kasukasuan na gumagalaw, at panunaw na maayos. At ang tubig ay buhay. Ngunit ang tiyempo, mahal kong mga kaibigan, ay napakahalaga dahil ang susunod na mangyayari, bandang unang paginlapak ng madaling araw, ay didilat ang mga mata ni Kabelen. Bumabalik ang hindi komportableng pakiramdam ng kabusugan sa ibabang bahagi ng tiyan. Dahan-dahan siyang uupo, hahanapin ang kanyang tsinelas, at dahan-dahang maglalakad patungo sa banyo sa dilim. Muli, sa 3:30 ng madaling araw, mauulit ito. At minsan, bago pa man sumikat ang araw, isa pang pagpunta. Gising ang katawan, ngunit malabo ang isipan. Ang kanyang tulog ay pira-piraso, mababaw, at hindi kasiyasya. Narito ang simpleng dahilan kung bakit.
Kapag umiinom tayo ng sobrang tubig na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, lalo na pagkatapos ng 9:00 ng gabi, hindi ito nagkakaroon ng pagkakataong ganap na ma-absorb. Sa halip na dahan-dahang pagyamanin ang iyong mga cell, mabilis itong bumababa sa pantog. At ang iyong pantog na mas sensitibo na dahil sa edad ay nagagalit kahit sa pinakamaliit na presyon. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan na pumipigil sa ihi na tinatawag na sphincters ay humihina. Mas nagiging mabilis ang utak sa pagpapadala ng mga signal ng pagkaapura kahit na kalahating baso lang ng ihi ang nasa loob. Kaya naman para sa isang taong lampas 60, ang pag-inom ng tubig bago matulog ay parang pagtatakda ng alarma para sa panggabing abala. Pero teka, baka may nagtatanong sa inyo, paano kung nauuhaw ako bago matulog? Siyempre, pakinggan ang iyong katawan. Kung tuyo ang iyong lalamunan, uminom ng isang maliit na higop o 2, ngunit iwasan ang pag-inom ng isang buong baso ng tubig bago humiga. Ang susi ay balanse. Mas mabuting mag-hydrate ng maayos sa umaga at bawasan ang pag-inom sa huling 1 hanggang 2 oras bago matulog. Maaari ka ring gumawa ng isang maliit na ritual sa gabi. Halimbawa, inumin ang iyong huling buong baso ng tubig bandang 8:00 ng gabi, marahil pagkatapos mismo ng hapunan. Pagkatapos ay maglakad-lakad, manood ng paborito mong teleserye at maghanda para sa pagtulog ng walang kasamang punong pantog. Iminumungkahi rin ng sinaunang kaalaman na umupo habang umiinom ng tubig, lalo na sa gabi. Nakakatulong ito sa katawan na i-absorb ito ng mas maingat at ang pagpili ng maligamgam na tubig kaysa sa malamig na tubig ay mas mabuti para sa panunaw at pagpapakalma ng mga nerbiyos. Minsan, ang sagot ay nasa maliliit na pang-araw-araw na gawi. Ang pag-inom ng tubig ng huli na ay isa sa pinakamalaki, ngunit pinakanapapabayaang dahilan sa likod ng pag-ihi sa gabi. Nang gawin ni Kabilen ang maliit na pagbabagong ito, ang pag-inom ng kanyang huling baso, pagsapit ng 8 lamang ng gabi, at bahagyang paghigop lamang pagkatapos noon, nakita niya ang isang tunay na pagkakaiba. Mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas malalim na tulog, at mas maraming enerhiya sa umaga. Pagkakamali ni Reverend 4, pag-inom ng mga healthy na inumin sa gabi na lihim na nagpapagana. Sa pantog, si Tatay Nestor, 70 taong gulang mula sa Iloilo, ay kilala sa kanyang komunidad sa pagiging listo, masayahin, at partikular sa kanyang kalusugan. Gabi-gabi, tulad ng isang mapayapang ritual, umuupo siya sa kanyang balkonahe, pinapanood ang mga ibon na bumabalik sa kanilang mga pugad habang humihigop ng isang mainit na tasa ng salabat. Naniniwala siyang pinapanatili nitong malakas ang kanyang panunaw at pinalalakas ang resistensya. At sa katunayan, ang salabat ay may mga benepisyo, ngunit narito ang hindi alam ni Tatay Nestor. Ang ilang mga inumin, kahit na malusog, ay maaaring kumilos bilang banayad na diuretics o pampaihi. Nangangahulugan ito na dahan-dahan nilang pinasisigla ang mga bato upang makagawa ng mas maraming ihi. Hindi problema kung iinumin sa umaga o maagang hapon. Ngunit kung iinumin pagkatapos lumubog ang araw, ang pantog ay hindi nakakapagpahinga. Nagsimulang mapansin ni Tatay Nestor na gumigising siya ng 2, minsan 3 beses bawat gabi para umihi. Akala niya ay dahil lang sa pagtanda o marahil ay side effects ng kanyang gamot sa diabetes. Ngunit matapos makipag-usap sa isang urologist, napagtanto niya na ang tunay na salarin ay nasa kanyang paboritong tasa. Ang mga inumin tulad ng green tea, salabat,
calamansi juice, at maging ang tubig ng buko ay kilala lahat sa kanilang mga katangiang pampalamig o panlinis. Ngunit kapag ininom sa gabi, maaari nilang guluhin ang iyong pagtulog sa pamamagitan ng pag-activate ng iyong mga bato at pagpuno ng iyong pantog kung kailan naghahanda na ang iyong katawan na magpahinga. Para sa mga nakatatanda, ito ay lalong mahalagang maunawaan. Pagkatapos ng siksin, mas mabagal magproseso ng likido ang ating katawan at ang pantog tulad ng nabanggit na natin ay hindi na kayang mag-imbak ng kasing dami o tumugon ng kasing lakas. Kaya kahit na ang banayad na stimulation ay humahantong sa mga panggabing pag-ihi. Isa pang nakatagong salarin, mga sopas. Maraming tahanan sa Pilipinas ang may ugali na kumain ng sopas na gulay o sabaw bago maghapunan. Magaan at malusog sa pakiramdam. Ngunit kung ito ay water-based at ininom pagkatapos ng ito singlap ng gabi, ito ay likido pa rin at didiretso ito sa iyong pantog bago ka pa man makatulog ng mahimbing. Kaya ano ang maaari nating gawin? Hindi mo kailangang isuko ang iyong mga paboritong inumin, ilipat lamang ang oras. Kung gusto mo ng tubig ng buko, inumin ito sa kalagitnaan ng umaga. Kung ang salabat ay nakakatulong sa panunaw, inumin ito pagkatapos ng tanghalian, hindi pagkatapos ng hapunan. At kung kailangan mo ng isang bagay na pampainit pagkatapos kumain, pumili ng ilang maliliit na higop ng maligamgam na tubig o gatas na pinakuluan na may kaunting luyang dilaw, turmeric. Ito ay banayad, nakakaginhawa, at hindi ka patatakbuhin sa banyo ng dualig-karay ng madaling araw. Ginawa ni Tatay Nestor ang pagbabagong ito. Ngayon ay iniinom niya ang kanyang salabat bandang 5:00 na ng hapon at tinatapos ang gabi sa isang maliit na baso ng gatas na may luyang dilaw. Ang resulta, mas mahimbing na gabi, mas kaunting abala, at mas magandang panunaw tulad ng gusto niya. Pagkakamali, Bumara 5, pagkain ng maaalat sa hapunan, at hindi pag-inom ng tubig sa umaga't hapon gabi-gabi, bandang 8:30 ng gabi. Si Nanay Celia, 66 taong gulang mula sa Cavite, ay uupo sa sahig kasama ang kanyang plato ng hapunan. 2 malambot na kanin, sinabawang isda, 1 kutsara ng atsara, at ang kanyang paboritong pritong isda sa gilid para sa kalutungan. Ito ang kanyang comfort meal. Magaan, ngunit nakakabusog. Iiwasan niyang uminom ng maraming tubig sa hapunan. Iniisip na baka mabulunan siya o makagulo sa panunaw. At pagkatapos lamang magsipilyo at matapos ang kanyang palabas sa TV, maaalala niya, ay, hindi pala ako nakainom ng maraming tubig ngayong araw. At lalaklakin ang 1 buong baso bago matulog. Ngunit di nagtagal. Nagsimulang gumising si Nanay Celia sa gabi. Hindi 1 beses, kundi 2 o 3 beses. Ang kanyang bibig ay matutuyo. Ang kanyang lalamunan ay uhaw na uhaw at ang pagnanais na umihi ay mabilis na dumarating. Nawala ang kanyang mahimbing na tulog. Pagsapit ng umaga, mabigat ang kanyang mga mata at mababa ang kanyang enerhiya. Ano ang nangyayari? Ang mga maaalat na pagkain tulad ng atsara, patis, daing, at kahit na mga sawsawan na maalat ay nagiging sanhi ng pagpapanatili ng tubig sa iyong katawan. Kumakapit ang iyong mga sel sa bawat patak, sinusubukang tunawin ang asin. Ngunit sa kalaliman ng gabi, kapag nagsisimula ng magbalanse ang katawan, nagpapadala ito ng mga signal upang ilabas ang sobrang tubig. At saan napupunta ang tubig na iyon? Diretso sa pantog. Kung kulang din ang nainom mong tubig sa buong araw, lalong nagiging sensitibo ang iyong katawan. Ito ay dehydrated, ngunit puno rin ng asin
na nagdudulot ng kalituhan sa iyong sistema. Ang resulta, hindi mapakaling gabi, tuyong bibig, at madalas na pagpunta sa banyo. Sa mga tahanang Pilipino, ang hapunan ay madalas na ang pinakamabigat o pinakamasarap na pagkain. Ang mga sawsawan tulad ng patis at toyo ay paborito ng lahat. At habang tumatanda, medyo pumurol ang ating panlasa, kaya mas gusto natin ang maalat para maramdaman ang lasa. Ngunit ang maliit na kaginhawahang ito ay maaaring magdulot ng malaking abala sa bandang huli. Kaya ano ang banayad na solusyon? Una, subukang bawasan ang mga pagkaing may mataas na asin sa hapunan. Pumili ng mga gulay na may magaang timpla, sariwang kanin o sabaw, at iwasan ang sobrang maalat na sawsawan o pagkain kung maaari. Pangalawa, i-hydrate ang iyong katawan sa umaga at hapon. Huwag hayaang matuyo ang iyong sistema hanggang gabi. Simulan ang iyong umaga sa isang baso ng maligamgam na tubig. Humigop sa buong araw, lalo na pagkatapos ng tanghalian at bago magmeryenda. Kapag ang iyong katawan ay hydrated ng maaga, hindi ito desperadong hahawak ng tubig sa gabi. At kung tuyo ang iyong bibig pagkatapos ng hapunan, uminom ng ilang maliliit na higop ng tubig, tapat lang para mabasa. Ngunit hindi sapat para punuin ang iyong pantog. Sinimulan ni Nanay Silya ang mga pagbabagong ito ng dahan-dahan. Sa loob ng 1 linggo, nabawasan ang kanyang pag-ihi sa gabi at naging mas magaan at mas nakaka-relax ang kanyang mga umaga. Pagkakamali, number 6, pag-inom ng malamig na tubig sa halip na maligamgam, lalo na sa gabi. Tuwing gabi sa Laguna, si Lolo Renato, 71, ay may nakasanayang gawin. Pagkatapos ng kanyang paglalakad sa gabi at isang magaan na hapunan ng lugaw, bubuksan niya ang ref, kukunin ang isang malamig na pitsel at magsasalin para sa sarili ng isang mataas na baso ng tubig na may yelo. Nagpapalamig ito ng katawan, sabi niya, nang may ngiti. Ngunit dahan-dahan, isang pattern ang nagsimulang lumitaw. Sa kabila ng magaan na hapunan at kalmadong gabi, si Lolo Renato ay gumigising ng 2 beses gabi-gabi para gumamit ng banyo. Minsan ay nakakaramdam pa siya ng bahagyang pulikat sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Sinubukan niyang bawasan ang kanyang iniinom. Itinigil pa niya ang pagkakape, ngunit walang nakatulong. Ano ang problema? Ang sagot ay nasa temperatura ng tubig. Ayon sa parehong modernong agham at sa ating sinaunang kaalaman, ang malamig na tubig, kahit na nakakapresko sa pakiramdam, ay maaaring makairita sa pader ng pantog. Ang biglaang lamig ay nagiging sanhi ng paninikip ng mga kalamnan ng pantog. At kapag iniinom mo ito sa gabi, malakas ang reaksyon ng katawan, lalo na kung ikaw ay higit sa sexy. Mas gusto ng ating panloob na sistema ang init, tulad ng paggamit natin ng mainit na sabaw, mainit na kape, o gatas na may luyang dilaw para maginhawahan. Mas gusto rin ng pantog ang banayad na init. Maaaring gulatin ng malamig na tubig ang sistema, lalo na kapag ang iyong digestive fire o panunaw ay bumabagal na para sa gabi. Natutuklasan ngayon ng mga modernong urologist na ang mga nakatatanda na lumilipat sa maligamgam o room temperature na tubig ay mas mahimbing matulog at mas kaunti ang nararamdamang paninikip ng pantog. Ang malamig na tubig sa gabi ay maaari ring magpabagal ng panunaw at magpataas ng tendensyang magising. Kahit hindi puno ang pantog, ang malamig na temperatura ay maaaring mag-trigger ng pagkaapura. Kaya ano ang dapat nating gawin? Subukan ito. Sa gabi, ilagay ang iyong tubig sa isang banga sa halip na sa ref. Ang tubig sa banga ay natural na nananatiling malamig
ngunit hindi nagyeyelo. O mas mabuti pa, magpakulo ng tubig at hayaan itong maging maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, humigop ng dahan-dahan. Ang maliit na pagbabagong ito sa iyong nighttime routine ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba, mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas kaunting kabag, at mas komportableng pagtulog. Kung talagang gusto ninyong bigyan ng pahinga ang inyong pantog at matulog ng mahimbing sa gabi, ang inyong pang-araw-araw na gawi ay kasing halaga ng inyong pag-inom ng tubig. Magsimula sa umaga, ang 20 minutong magaang paglalakad, lalo na pagkatapos sumikat ang araw, ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Pinapabuti nito ang paggana ng bato, pinapalakas ang sirkulasyon ng dugo, at sinisinyasan ang katawan na ilabas ang mga likido ng maaga. Pagkatapos kumain, tahalip na humiga, subukan ang mga simpleng pag-uunat. Nakakatulong ito sa panunaw at binabawasan ang presyon sa pantog. At ulitin natin, ugaliing umupo habang umiinom ng tubig. Kapag tayo ay nakaupo at dahan-dahang humihigop, tinatanggap ng katawan ang tubig ng mahinahon. Panghuli, magdagdag ng mga natural na pampaihi sa inyong pagkain sa umaga o tanghali. Ang mga bagay tulad ng pipino at upo ay nakakatulong na linisin ang sistema ng maraahan kapag ang katawan ay pinakaaktibo. Mga mahal kong kaibigan, natutunan natin ngayon na minsan hindi edad o sakit ang gumugulo sa ating pagtulog, kundi ang maliliit na gawi tulad ng kung paano at kailan tayo umiinom ng tubig. Ang mga payong ito ay ibinabahagi para sa pangkalahatang kaalaman. Kung kayo ay nahaharap sa anumang hamon sa kalusugan, siguraduhing kumonsulta sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago, lalo na kung kayo ay may mga kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon, o problema sa bato. Ang aral dito ay simple. Ang pakikinig sa ating katawan at pagbibigay dito ng tamang suporta sa tamang oras ay ang susi sa isang mapayapang pamamahinga. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ang ating mga nakasanayan para sa mas malusog na kinabukasan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng video ngayon ang pinakakapakipakinabang o pamilyar sa inyo? Mangyaring isulat ang inyong mga iniisip sa ibaba o i-comment lang ang salitang pag-asa kung nakaramdam kayo ng pag-asa na mas alagaan ng inyong sarili simula ngayon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng halaga, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell icon at ibahagi ito sa isang mahal sa buhay, kapatid, anak, o kapitbahay. Hindi natin alam kung sino ang maaaring tahimik na nakikipaglaban sa parehong issue. Habang naghahanda kayong magpahinga ngayong gabi, naway maging mapayapa ang inyong tahanan, malalim ang inyong pagtulog, at magaan ang inyong puso tulad ng isang banayad na simoy ng hangin sa isang tahimik na hardin. Mag-ingat po kayo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.